day everyone, my name is Jasmine Bisconde and I am with my group mates and let me introduce them to you. I am with Pauline Joy Remodo, Mary Rose Rubio, Stephanie Joyce Roque, Lalun Clemente, MJ Mengote, and lastly John Lawrence Ramos. And today with my group mates, we'll be presenting the simplex method. Ang simplex method ay isang mathematical technique na ginagamit para hanapin ang best solution sa mga optimization problems, tulad ng pagtaas ng kita o pagbaba ng gastos. Habang tinitingnan ng mga limitasyon tulad ng budget, space or time, nagsisimula ito sa isang valid solution na pasok sa mga rules or condition or constraints, tapos inaayos at pinapabuti ang solusyon hanggang mahanap natin ang pinakamagandang sagot dito. Ito ay tinatawag na optimal solution. Halimbawa na lang, kung may maliit na negosyo ka at gusto mong kumita ng malaki, pero may limitadong budget ka lang, ang simplex method ay matutulungan ka para malaman kung anong produkto ang bibilhin mo para sa pinakamataas na kita na pasok lamang sa budget mo. Ang linear programming is parang strategy sa math kung saan hinahanap natin ang best solution sa isang problem, kagaya ng pinakamataas sa kita or pinakamababang gastos. Pero may mga limit tayong dapat sundin, tulad na naman ng budget or space. Example natin dito is, kunwari may sari-sari store ka at gusto mong kumita pero may 300 pesos na budget ka lamang. So, linear programming or ALFI helps you decide kung ilang products ang bibilhin mo para sulit ang kita. Objective function. Objective function, ito ang formula na gusto mong i-maximize or minimize. It tells you kung ano ang goal natin like profit, revenue, or cost. Example na lang dito is, kung ang kita mo ay 40 pesos kada soft drinks at 25 pesos kada chips, ang objective function mo ay maximize z equal 4x plus 25y. Constraints. These are the limitation or conditions ng problem like the budget, space, time, or resources. Lahat ng possible solution ay dapat sumunod sa mga constraints. Example na lang nito is, for the budget, 30x plus 20y, it should be less than 300. Then shelf space, 4x plus 2y, it should be less than 20. Ibig sabihin nito, hanggang 300 pesos lamang ang pwede mong gastusin at bawal itong lumagpas. Possible solution. Ang possible solution, ito yung solution na pasok sa lahat ng condition or constraints. Pwede siyang maging trial answer, pero valid siya. Ang example natin dito, kung bumili ka ng 2 soft drinks at 3 chips, at ito ay pasok sa budget mo at hindi ito sumobra, ang tawag natin doon ay possible solution. Optimal solution. Ito yung best possible answer sa problem. Sa lahat ng possible solution, ito yung may mga pinakamataas sa kita o pinakamababang gastos. For example na lang, pag nahanap mo na ang 4 soft drinks at 3 chips, ang best combo, yun na ang optimal solution mo. Simplex tableau. Ang simplex tableau ay table form ng ALFI problem. Ginagamit ito para mas madali compute ang solution using the simplex method. Example is, instead of solving step by hand, ilalagay mo lang ito sa table, ang coefficient and constraint, para i-analyze at i-update using the row operation. Step 1. Convert to standard form. This problem uses linear program or LP para ma-maximize natin ang profit. So, para ma-solve natin siya using the simplex method, kailangan muna natin i-convert yung inequalities into standard form na may equations. So, ang ibig sabihin nito ay ang mga inequalities like less than or equal o greater than or equal ay ginagawang equations gamit ang slacks variables or surplus variables.
Gamit itong slux variables, nagkakaroon tayo ng system na pwedeng i-solve gamit ang tableyo. Lahat ng mga variables ay dapat non-negative or greater than or equal to 0. Kasi lahat ng mga bagay na ating ginagamit like chips, budget, space, ay hindi pwedeng negative. Hindi ka pwedeng magbenta ng negative 5 chips, diba? Kaya lahat ng variables na x, y, s1 and s2 ay dapat na greater than or equal to 0. So, bakit nga ba natin kailangan ito? Para maging compatible ito sa simplex tableyo. Kasi ang method na ito ay nag-work lang sa equation at hindi sa inequalities. So, this is our problem. Ang isang business ay mayroong budget na 300 pesos and 20 shelf spaces. Nagbebenta sila ng soft drinks na nagkakos ng 30 pesos each at kumukuha ito ng 4 spaces. And ang chips naman is nagko-cost ng 20 pesos each at kumukuha ng 2 spaces. Ang soft drinks ay nag-generate ng profit na 40 pesos each and ang chips nag-generate naman ng profit na 25 pesos each. So, ang goal natin is mahanap kung ilan sa bawat product ang ibebenta para ma-maximize natin ang profit. So, this is the original inequalities. So, 30x plus 20y is less than or equal to 300. The total cost ng soft drinks and chips dapat less than or equal sa budget natin. 4x plus 2y is less than or equal to 20. So, the total space na ginamit ng soft drinks and chips dapat is less than or equal din sa available spaces natin. So, yung x and y is greater than or equal to 0 kasi you can sell negative number of products. So, next, we're converting to standard form. This simplex method works with equations, hindi sa inequalities. We achieve this by adding slux variable or S1 or S2. This represents the unused budget and spaces. So, 30x plus 20y plus S1 equals to 300. And 4x plus 2y plus S2 is equal to 20. The equation shows na yung total space na ginamit plus yung unused space is equals to total space na available. So, S1 and S2 is greater than or equal to 0. Kasi yung unused budget and space natin hindi pwedeng maging negative. So, ang goal natin is to maximize the profit or Z. So, maximize Z equals to 40x plus 25y. In short, the conversion to standard form ensures na yung problem ay in a format na suitable for simplex method. A mathematical algorithm for solving linear programming problems by changing inequalities to equations using slux variables to represent the unused resources. Step 2. Initial feasible solution. Initial feasible solution ay mahalaga dahil ito ang starting point sa paghahanap ng solution. At ito rin yung palaging isang sulok ng feasible region. So, karaniwan ng slux variables lang ang may value kasi decision variables equals 0. So, pagkatapos mo ma-convert yung constraints, hahanapin natin yung starting point. And then, usually, yung slux variables lang yung may value kasi decision variables equals 0. Itong solution na to ay isang corner point sa feasible region. So, bakit nga ba importante ang simplex method? So, ang simplex method ay gumagalaw from corner to corner, vertex to vertex ng feasible region hanggang mo reach yung optimal solution. Step by step with example. So, let's start. X equals 0, Y equals 0. Then, S1 equals 300, and S2 equals 20. So, ito yung halimbawa. Kung ang X ay dami ng soft drinks at Y ang dami ng chips, ang X equals 0 and Y equals 0 ay nangangahulugang wala ka pang naibibenta. Ang S1,
300 at S2 equals 20 ay maaari kumakatawan sa iyong paunang stock ng mga sangkap o oras na magagamit. Tapos ito rin yung panimulang punto at ito rin yung palaging isang sulok sa feasible region. Dahil ito rin ay isang punto kung saan ang ilan sa mga hangganan sa simula ang kawalan ng production ay natutugunan. This means walang soft drinks or chips na binibenta pa. So this is your starting point, a corner point ng feasible region. Iterative improvement. Now look for a direction where profit increase. Based on the profit coefficient 40 for X, 25 for Y, bringing in soft drinks, X gives more profit initially. So we try increasing while staying within constraints. Step 3. Iterative improvement. Explanation. Sa bawat step, pipiliin natin kung aling variable ang idadagdag sa solusyon. Yung magpapataas ng value ng objective function. Ang idea ay gumalaw papunta sa mas mataas na value ng profit or lower cost. Kung minimization, parang climbing up the hill. Nakita sa bawat step ay papataas. Step 4. Choose pivot column and pivot row. For pivot column, kailangan muna nating hanapin or piliin sa huling row yung objective row na may pinakamalaking negative number. Bakit nga ba natin kailangan gawin yun? Dahil yun yung variable na kapag pinasok natin sa solution, siya yung pinakamakakatulong para tumaas yung kita. Dahil sa column na to, maximization ang goal natin. And for pivot row, dito naman kailangan nating alamin kung sino yung ilalabas or papalitan natin sa solusyon. Paano nga ba yung magagawa? Kailangan natin siyang gawa ng simpleng division. Bawat number sa kanan, kailangan siyang i-compute yung minimum positive ratio sa RHS divided by number sa pivot column value. Pero dapat positive lang ang sagot. Ang pinakamaliit na sagot, yun yung pipiliin natin. Siya ang ilalabas kasi siya yung unang mauubos kung tataas ang value ng napili nating pivot column. Parang replacement lang siya. May bagong papasok, may matagal lang nandyan na kailangan ng lumabas. So, here's the step-by-step example of Step 4, choose pivot column and pivot row. For pivot column, kailangan natin tingnan ang mga number ng profit rows, which is nasa pinakailalim ng row table. Kailangan nating hanapin dito yung variable na may pinakamataas na number. So, sa example natin, si X ang may pinakamataas na profit number, which is 40, kaya siya yung pivot column. And for pivot row naman, para mapili natin kung anong row yung gagamitin, kailangan nating i-compute yung mga ratio. Ang formula na gagamitin natin ay available divided by coefficient, which is yung number sa ilalim ng pivot column. So, here's the example of values. For budget row, 300 is the available, divided by 4 is the number sa X column, equals 10. And for space row, 20 is the available, divided by 4 is the number sa X column, equals 5. Pagkatapos makuha ang mga ratio, kailangan nating hanapin dito yung pinakamababa. So, dito, 5 ang pinakamababa. So, ibig sabihin, ang space row ang tinatawag na pivot row. So, step 5, gawin ang pivoting. So, ano ang ginagawa sa step na to? So, first, pili ka ng isang importanteng number sa table. Ito yung tinatawag nating pivot. Then,
gagawin mo siyang 1 gamit ang simpleng math operations tulad ng paghahati. Then, after nun, ayusin mo yung ibang numbers sa column kung nasaan si pivot para maging 0 lahat. Si pivot lang yung matitirang 1. Then, yung resulta, panibagong table na, updated at mas malapit sa solution. Sa simpleng salita, para ka nagre-reset ng system, inayos mo yung table para makuha mo yung next best solution. Mas maganda, resulta, pero sumusunod pa rin siya sa rules. So, meron tayong examples. So, makikita niyo sa dalawang table yung bago ang pivoting at yung pagkatapos ng pivoting. So, dun muna tayo sa first table na bago ang pivoting. Ito yung original na table. Tingnan niyo yung row 2. Dun natin makikita yung pivot element na 4 sa column ng X. Ito yung gagawin nating 1. So, dito na tayo sa table 2. Yung pagkatapos ng pivoting. Diba, ginawa nating 1 yung 4 sa pivot row. Then, ginamitan natin siya para gawing 0 lahat ng ibang values sa column ng X. Then, yung resulta, isang bagong table na may updated ng values. Ito na ang next step sa solution. In step 6 of the simplex method, we need to perform pivoting to transform the new pivot variable into a unit value in the pivot row and make all other entries in the pivot column 0. This process ensures the variable is properly optimized within the system of equations. So we have two tables here. The second table will be the final answer when we finish the step 6 of the simplex method. Let's say we've chosen 4 in the first row, second column as our pivot element. This means x2 is entering the basis. The pivot is 4, so we need to divide the entire first row by 4. So after we divide the entire first row, makukuha natin yung sagot for the entire row 1 sa table number 2, which is yung 0.5, 1, 0.25, 0, and 2. So, para sa row 2 naman, we need to make the rest of the pivot column 0. We need to eliminate the other values in the pivot column. The second column. Look at the second row. The x2 value there is 2. To eliminate it, we need to use this formula. So, ito, magiging ganito siya. So, the new row is 0, 0, negative 0.5, 1, and 2. This new table now reflects the pivot properly.